Good morning Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ngayong umaga po makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Manny Mendoza. Good morning Mr. Mendoza. Good morning Ma'am Amor at sa lahat po ng viewers ng telebisyon ng bayan. Mr. Mendoza, unahin na po natin ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na lalabas ng kanilang mga tahanan. Ano po ba ang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Lunes ayon po sa inilabas sa 5 AM weather forecast? Para po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, naririto po yung ating weather forecast. Tulad po ng nakikita natin sa satellite imageries, yun pong Batanes Group of Islands ay apektado po ng southwest monsoon. At ang mga lugar pong nabanggit, Batanes Group of Islands will experience cloudy skies with occasional rains. The rest of the country, kasama po ang Metro Manila, ay makararanas po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Range of temperature here in Metro Manila is from 26 to 33 degrees Celsius sa araw pong ito. Okay, so ayun po, ibig sabihin lamang po nito, meron pa rin pong kaunting epekto itong hanging habagat o southwest monsoon at yan po'y partikular na makakaapekto. Diyan po yan sa may extreme northern Luzon para po sa araw nito ng Lunes. At Mr. Mendoza, kung pag-uusapan naman po natin itong ating sea condition, ano po bang inaasahan nating lagay ng mga karagatan o baybayin dito sa ating bansa? Tulad po ng aking binanggit, apektado po ng southwest monsoon yung pong extreme northern Luzon. At yung pong extreme northern Luzon, yung kanyang pong karagatan ay magkakaroon po ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Kasi nga po, humihina na po yung ating southwest monsoon. All throughout central Luzon, southern Luzon, Visayas sa Mindanao, yung pong mga seaboards ng mga lugar pong nabanggit, magkakaroon po lamang ng banayad hanggang sa katamtamang mga pag-alon ang karagatan. Ibig pong sabihin, malaya po na makapamamasyal ang lahat po ng mga magdaragat, ang lahat po ng mga mangingisda sa mga bahagi pong ito ng buong bansang Pilipinas pagkat humina na nga po yung ating southwest monsoon at maayos na po yung ating karagatan. Banayad po hanggang sa katamtaman po lamang yung mga pag-alon sa ating karagatan ng bansang Pilipinas. Okay, magandang balita po yan, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan ng mangingisda dahil makakabalik na po sila sa kanila nga po mamalaot o paglalayag. Pero syempre, doble ingat pa rin po kayo at mag-monitor po mabuti sa mga susunod na mga oras. At Mr. Mendoza, eto naman po, as of now, meron na po ba kayo na monitor na weather disturbance o sama ng panahon sa labas ng ating port na maaari po nga pumasok at makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw? Tama ka doon, Ma'am Amor. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries na ito o dito po sa picture na ito na aking tinuturo ko ang aking kamay, mayroon po ditong cloud clusters sa silangan po ng Mindanao. Yan po ay nasa silangan ding bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Pag ito pong cloud clusters na ito ay nabuo at nabuo, lumaki at lumaki, ang ibig pong sabihin nun ay may posibilidad po itong maging isang ganap na low pressure area. Kailangan po magkaroon po lamang ng good circulation yung hangin. Dapat meron pong wind convergence coming from different directions at itaas at idagdag pa. Kailangan po maganda ang sirkulasyon po ng hangin diyan po sa particular na lugar pong ito. At idagdag pa, kailangan po yung weak vertical wind shear ay makikita at mababanaagan po sa mga kaulapang ito sa silangang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility sa silangang bahagi po ng Mindanao. Okay, so linawin lamang po natin, as of now po wala pa namang low pressure area o bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong binabantayan na grupo ng mga kaulapan, yan po yung cloud clusters na nasa silangang bahagi po ng ating port, yan po ay sa may Pacific Ocean. At syempre patuloy po nating babantayan ang magiging development dito sa mga susunod na mga araw. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, dahil nga po ngayong araw na ito nakakaapekto pa rin ng hanging habagat, hanggang kailan po ba ito makakaapekto lalo na po para po sa ating mga kababayan na nakatira o residents po ng Batanes Group of Islands? Hanggang kailan po sila makakaranas ng epekto ng southwest monsoon at inaasahan po ba natin na makakaranas pa rin tayo nitong tinatawag natin na monsoon break sa mga susunod na mga linggo? Tama ka doon, Ma'am Amor.
Yun pong Batanes Group of Islands ay patuloy na makararanas ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Assuming po na yung southwest monsoon ay nananatili po sa mga lugar pong yaon. Pag nagkataon po na humina na ng patuloy yung southwest monsoon, gaganda na po yung panahon sa Batanes Group of Islands. At yun po ay inaasahan natin within 3 days, mawawala na po yung mga kaulapan diyan po sa Batanes Group of Islands. And then, hihina na nga po yung ating southwest monsoon at gaganda na po ang ating panahon sa Batanes Group of Islands at nakasama na po ang bansang Pilipinas. Tungkol naman sa sinabi mo, Ma'am Amor, kung kailan ang southwest monsoon, ang southwest monsoon po, ang southwesterly wind flow ay nagaganap tuwing buwan po ng June, July, August, September at saka early October. Sa madaling salita, pwede po yung monsoon break ay maganap kapag nga po humina na at nawala na ang southwesterly wind flow pangsamantala dito po sa ating bansang Pilipinas. Kapag nga po humina na yung ating southwest monsoon, asahan po natin gaganda na ang ating panahon sa bansang Pilipinas. Makakapangisda na po yung mga mangingisda, makapaglalayag na po, makapagkakaroon na po ng ekskursyon ng pagbibiyahe sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, ang sambayanang Pilipino, ang mga Pilipino, even foreigners in this island nation of ours. Okay, so ayun po, narinig naman po natin na within 3 days ay posible na pong mawala ang epekto nitong hanging habagat o southwest monsoon, kaya konting itay na lamang para sa ating mga kababayan. Diyan po yan sa may extreme northern Luzon at posible na tayo po ay makaranas ulit ng monsoon break. Ayun, maraming salamat po sa mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.